Supalpal si BBM ni VP Sara, tulong ayuda kahit dumalo sa kasal, pahiya ang loyalista. Siyempre ako'y nagbabalik ngayon at ito po ang inyong lingkod na si BT. Ayan, siyempre nawalan tayo ng internet kahapon eh. Alam nyo naman, siyempre, dumaan yung bagyo. Yan si Christine. Akala ko nga babalik pa eh. Sko. Kabagal-bagal lumabas ng bansa natin. Dito pa ata gustong mamasko. Ayan, tayo magbibigay ulit ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon na nagmula kay Robin Sweet News. Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT. Oh, yan. Kamusta na ba kayo mga katunay? Naway nasa mabuti na tayong kalagayan ngayon. At syempre nakapaglinis-linis na ng mga bahay-bahay. At dito sa amin medyo pinasok ng konti ng tubig. Pero sa awa naman ng Diyos, no? At yung mga kababayan natin na naapektuhan talaga ng kalamidad na yun, ayun, kaya natin to. Muli tayong bumangon mga katunay. Ayun, at huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Heto na naman ang mga walang... Gara naman ang pagkakaano nito, nakalutang sa tubig. Kayo Hindi, parang ito yung nasa pelikula, yung sa Shake, Rattle and Roll, doon ata kinuha yung concept. Yung sa Undin na istorya. Ang kwentang argumento at komento ng mga legalista laban kay VP Sara habang lubog daw sa baha ang ilan sa mga lugar sa Pilipinas. Abay itong si VP Sara ay nagpapasarap lang daw sa buhay. Ito yung nababalitaan natin, yung ginagawang butas sa kanya na habang nagkakaroon ng kalamidad ng bagyo, no? Kapag may bagyo daw si VP Sara ay umaalis-alis. Nagpa-party-party daw. Alamin natin kung talagang totoo ba na yung sinasabi nila na walang pakialam daw si VP Sara sa mga taong naaapektuhan ng bagyo. No? Kasi nga, nung nakaraan, no, meron din na bagyo. Diba? Bahaan. Si VP Sara is nagpunta sa ibang bansa. Binutas sa kanya yon. Pero nakita naman nila yung Office of the Vice President ay kumikilos at nagbibigay ng tulong. Diba? So, eto naman. Nagkaroon ng bagyo na naman. Nagkaroon ng bahaan. Si VP Sara naman daw paatin-atin lang sa mga kasal. Panoorin natin to. Tuloy natin tong video na to kung talagang tama ang iniisip nila. Nga ng mga loyalista ang pagdalo ni VP Sara sa isang wedding. Okay. Habang ang mga loyalista, inihambing pa si VP Sara kay Leni Robredo. Tulad na lamang ng larawan na ito na namimigay si Leni Robredo ng ayuda sa mga... hindi! Si Madam Leni, natural na sa kanya yan. Diba? Natural, natutulong siya. Lugar mo yan eh. Diba? Bicol yan. Siyempre, sino ba ang susuportahan mo kundi ang iyong mga kalugar mismo? Diba? Siyempre, alam nga namang walang gawin si Ma'am Leni dyan. Yung tipo na, kahit dati kang lingkod bayan wala ka nang pakialam sa mga hindi. Kung ikaw kahit wala ka na sa posisyon mo, o gano'n, di ba? Is, kung ikaw talaga ay mahalaga sa iyo yung mga kalugar mo, at alam mo naman sila ang nagbibigay ng suporta sa iyo, susuportahan mo din sila. Ganun yung pinakita ni Madam Leni dahil magkakalugar sila. Ikaw ba pag may kapitbahay ka, ka-close mo? Diba? Alam mong nagkaroon ng problema, pababayaan mo. Halimbawa, nadapa, hindi mo itatayo pag tatawanan mo lang. Hindi, syempre si Madam Leni, diba? Tutulungan niya yan. Tulong-tulong. Kalugar. Mga nasalanta ang komento ng loyalistang si 31 Million Movement. Angat buhay, private citizen o sarap buhay, sitting vice president. #ChristinePH. Angat buhay, tunay na serbisyo'y kayang ibigay. Sarap buhay, pansariling saya ang alay. Bumangon ka na, may bubuhayin pa tayong spoiled brat. #tamad at baliw na public official. #tamad, no? Baliw na, no?
Ito yung sinasabi kay VP Sara, no, na meron daw siyang ano sa pag-iisip. Nakahanap na naman kayo ng matinding butas, no, yung matinding matinding ipupula kay Vice President. Oh, si Miriam Defensor nga, 'di ba? Kung upakan nila ng gano'n na meron daw sayad sa pag-iisip, may problema daw sa pag-iisip, pero wag ka. Natatakot sila kay Miriam Defensor sa sobrang talino ni Madam Miriam, no? Ni late Miriam Defensor. No? Wala ngang makaporma sa kanya. Diba? Kapag rumatrat si Miriam Defensor talaga, wala, tiklop lahat sila. Oh, parang si VP Sara lang yan. Hindi nila kaya yung katalinuhan ng Vice President natin. Mantakin mo. Kung yan ba, may problema sa pag-iisip, pagtutulong-tulungan pa ba yan? Oh, tanungin ko kayo. Kung may problema ba sa pag-iisip yan? Oh, halos lahat nga ng kumausap sa kanya. Nagkakaproblema na sa pag-iisip. Nagkakaproblema sa kakaisip kung ano pa yung ibibintang sa kanya. O, diba? Ganun yun. Pero heto kasi mga ka-sweet, bago pa man dumalo si VP Sara sa isang wedding o kung saan pa man lugar o event na meron siyang nakaschedule na pupuntahan, ay sinisiguro ng Office of the Vice President na nakahanda na ang kakailanganing tulong ng mga nasalanta ng bagyo o kung ano pa mang kalamidad. Kitang-kita nyo naman, heto ang mga tulong na ayuda na ipinamamahagi ng Office of the Vice President. Ayan sinasabi nyo, walang ginagawa, tamad, diba? O ipagpalagay natin, syempre, kasal. No? Isip ang pinapagana ni VP Sara. Syempre, imbitado siya sa kasal. Ganto, dadalo siya, kailangan dumalo siya. Ngayon, paano ko gagawin to? Pag dumalo, paano ba to? Pag dumalo ako, pag-iisipan ako ng hindi maganda. Diba? Kapag nagpunta naman ako doon, baka naman magtampo naman pinakasal. Hindi, pagpalagay natin gano'n, no? Minsan kasi sasabihin ng iba, hayaan mo silang magtampo, basta ikaw. So, ginawa ni VP Sara is matinding taktika. Diba? Pupunta siya ng kasal, makakapunta na siya ng kasal, pero makakatulong pa siya sa mga naapektuhan ng kalamidad. Diba? Diba? Meron nga tayo mga nababalita ang iba umaalis nagkakaroon ng kalamidad, wala talagang masay wala talaga. Meron nga daldal, wala naman sa kalamidad. Meron nga nagbibigay ng ayuda. Dati, kung kailan walang kalamidad, bigay ng bigay. Ngayon, sana. Nakita nyo naman ngayon, kahit si VP Sara ay wala dyan, pero ang Office of the Vice President ay present at nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. So, asaan ang tamad dyan? Diba? Kaya nga may mga kasama si VP Sara. Ako, okay lang sa akin kahit wala yung presensya ni VP Sara. Kasi sa pamamagitan ng mga tao na yan, ng mga tauhan niya sa Office of the Vice President na nagdadaan at nagbibigay ng tulong sa taong bayan, para na rin nandadaan ang kanyang presensya. Diba? So, saan yung tamad dyan? Ba't pinalakpakan ko? Hindi, di ba? Hanapin natin yung sinasabi nilang nasaan yung tamad na sinasabi nyo. Di ba? Wala kayong makita. Yan ang hirap sa inyo Diba? Pag nakikita nyo agad na umaatin siya sa ganito, umaalis siya sa ganito, tapos nasabay sa mga panahon ng kalamidad, ang buong akala nyo na is pinababayaan niya na yung mga Pilipino. Yan malinaw pa sa sikat ng araw. Kulay green yung background, pero kitang-kita yung mga tao sa Office of the Vice President. Nagbibigay ng tulong. Diba? Wala pang ang pangalang Sara Duterte.
Office of the Vice President ang nakalagay. Eh, yung iba nga nagbibigay ng tulong, di naman sa kanila yung pera, pero nakalagay pangalan nila. Oh. Yan ang tulong na hindi pamumulitika. Di ba? Sa tulong ng kanyang mga staffs at workers. Kaya't maling-maling sasabihin. Kaya nga may mga staff, di ba? Kumbaga, dadalo ako dito kasi kailangan ganito, ganyan. Kasi nasakto na dumating yung bagyo. Di ba? Pero kailangan kumilos kayo. Tulungan nyo ang mga kababayan natin nandiyan dyan. Kaya nga nandiyan naman sila eh. Ang masama, nag-utos siya, hindi sinunod ng mga tao niya. Ayun. Pero gumawa ng paraan si VP Sara para makatulong sa taong bayan. Yan yun. Yan. Ng mga loyalista na si VP Sara ay tamad at hindi mo makikita in difficult times. Hindi naman na talaga kailangan nating makita pa Kayo, si yung sinasabi ko. President Diba? Sara o kung sino pa mang vice-presidente o presidente sa isang ground na binaha o nasalanta dahil ang kanilang ibinibigay. Yun. Tama yung sinasabi ni Robin Sweet Showbiz. Hindi mo na kailangan makita yung presensya. Ang importante kasing presensya dyan is siyang nangyayari na yan. Yang mga tulong na dumarating galing sa Office of the Vice President. Parang nandiyadyaan na rin siya. Diba? Kasi yan ang kailangan ng mga tao eh. Yung tulong na darating na nagmula sa gobyerno. Yan ang hinihintay nila. Hindi si Sara Duterte. Bakit? Si VP Sara ba yung isasaing nila? Si VP Sara ba yung iluluto nila? Diba? Hindi siya. Ang inaasahan nila syempre, yung tulong na darating na nagmumula sa gobyerno. Yun. Diba? Common sense. Ngayon, kung darating man siya dyan, is parang dagdag na lang yun. Diba? Parang ano na lang. Pero ang importante is yung ginagawa niyang tulong. Yung presensya niya parang nandyan na. Ginatulong ay kikilos naman ang ating mga LGUs at ang kanilang mga tauhan. Yes. Ito ang hindi maintindihan ng mga loyalista. Hindi naman talaga maiintindihan yun. Kasi nga syempre, galit eh. Galit sila eh. Intindihin na lang natin. A president is not expected to know everything. This is why it's very, very, very important to hire the right people. And to hire the right people, dapat walang utang na loob kahit kanino para di ginagamit ang posisyon na pambayad utang na loob. Parang walang utang na loob ang presidente kahit kanino. Dapat wala siyang malaking gastusin sa eleksyon. Para walang gastusin sa eleksyon, huwag kayong aasa at hihingi ng badil o huwag kayong tatanggap ng pera. Kung di kayo tatanggap ng pera na mauubos naman agad, makakapili kayo ng maayos na lider base sa galing at hindi base kung sino lang ang madaming pera. So kung magaling ang presidente, makakapili din siya ng maayos na tao kasi wala siyang pinagkakautangan na loob. Dahil dyan, tayo din ang may kasalanan. Huwag nyo iboto ang lahat ng kandidato na pera ang iaabot sa inyo ngayong eleksyon kasi ibig sabihin noon di sila magaling. Huwag nyong idamay ang Pilipinas. Bumoto kayo ng tama. Ngayong nagkakandaletse-letse, di naman kayang solusyon ng baryang ayuda ang problema natin. Samantala ayon naman sa latest report ng Office of the Vice President, paghahanda at delivery ng food boxes sa mga apektado ng Christine PH. Inihahanda na ng Office of the Vice President ang mga food boxes upang ipadala sa mga apektadong lugar ngayong araw, October 25. Sa pamamagitan ng OVP Disaster Operations Center na sa mahigit 1,200 pamilya ang maaabutan ng mga food boxes na ipapadala ngayong araw sa Lipa. Diba? Ano kayo ngayon? Diba? Ang tanong, diba? Bakit hanggang ngayon binabaha pa rin tayo? Yun na nagsisilbing katanungan sa isip ko eh. Tuwing titingin ako sa taas. Diba sabi daw gawa na yung mga flood project?
Bakit binabaha pa rin tayo? Bakit ang dami pa rin dumudubog? Ano mo yun? Kwento lang? Halimbawa, iniisip ko na siguro, kunwari, nagugupit. Diba? Nagugupit. Diba? Yung mga barbero, mahilig magkwento minsan. Shoutout sa mga kaibigan natin barbero dyan. Diba? Minsan, diba? Kaya nga nauso yung kwentong barbero. Kasi may mga barbero na talaga nagkukwento talaga ng barbero. Para malibang lang yung ginugupitan nila. Di nga, diba? Laki, no? Billion isang araw para sa flood control project. Bakit lumulubog tayo? Ayun ang nais kong itanong. Diba? Where is the love? What happened? Why is the flood coming to town? Gas at sa OVP Pangasinan Satellite Office. Nakaalis na kaninang 9:38 AM ang OVP DOC team upang maghatid ng mga relief boxes. Teka lang, bakit tila tahimik yata ngayon si Representative Bongalon ng Bicol na siyang puro tirada kay Vice President Sara kamakailan lang? Yan ang hirap, no? Ika nga, no? Ang lata, kapag walang laman, masyadong maingay. Di ba? May kasabihan. Minsan tumatalab talaga yung mga ganong kasabihan. Kapag ang lata masyadong maingay, walang laman yan. O, kita nyo, tahimik siya. Yan ang problema sa inyo. Batikos kayo ng batikos. Araw-araw kay VP Sara, tira kayo ng tira. Pero yung mga kababayan nyo, hoy, hindi nyo na naaasikaso. Abay, galaw-galaw naman baka may stroke. Ilabas mo na ang yabang mo. Samantala nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Will Talker patungkol sa mga sinasabi ng loyalista na ang ginagawa ngayong pag-vlog ng mga DDS ay binabayaran daw sila ng mga politiko. Narito ang kanyang komento at reaksyon. Teka, binabayaran ng mga politiko? Ano ba? Yung mga DDS binabayaran? Panoorin natin. Hi mga Lords, basahin natin yung comment niya. Sabi niya, nagpapabayad sa mga politiko. Wow! Sana all! Alam niyo mga Lords, sana nga lang talaga, no? Sana nga may bayad sa amin eh. Ayun, yung mga DDS daw nagpapabayad. Diyos ko naman. Naririnig niyo po ba yung sinasabi niyo? Sandali lang, Mr. Real Talker. Siyempre, supportahan din natin niya si Mr. Real Talker. Ako muna yung magsasalita. Nasaan yung politiko? Sino yung sinasabi niyong politiko? Si VP Sara? Mga politiko eh. Halos lahat nga ng politiko hindi kumakampi sa kanya eh. Bilang mo lang sa daliri mo eh. Kung may kakampi sa kanya, tinatanggal pa eh. Diba? Tinatanggal na nga sila. Magbabayad pa sila. Baka dun sa ano? Baka dun sa tinitira na nakahanapan ng butas. Yun, maaaring magbayad. Si VP Sara na nga pinagtutulong-tulungan eh. Magbabayad pa siya. Tsaka kayang-kaya nga ni VP Sara eh. Kahit walang vlogger na magtanggol sa kanya, kayang-kaya niyang sawatahin lahat ng bumabanat sa kanya. Kita nyo naman kung paano sila matameme. Pagkaharap nila si VP Sara, kailangan pa ng vlogger na nag-aano saan. Ang mga vlogger ng DDS, napapansin ko, yan, no? Yang mga yan ay talagang sumusuporta sa mga Duterte. Gaya nyo, yung iba dyan na tumitira sa mga DDS vlogger. Kayo, may mga sinusuportahan din kayo, kaya pinagtatanggol nyo kung sino yung sinusuportahan nyo. Siyempre, yung mga DDS, ipagtatanggol nila kung sino yung sinusuportahan nila. Alam nga namang ipagtanggol nila si Tambi. Mga Duterte vlogger talaga yan. At saka huwag na natin pag-usapan yung Duterte vlogger. O ipagpalagay natin, wala pa yung internet. 'Di ba? Wala pa yung mga ganto-ganto, yung mga ganyan. Yung mga YouTube na upload ng ganito.
Duterte supporter talaga sila, yung mga pamilya nila. Oo, sila. 'Di ba? Natural. Pagtatanggol nila si BP Sara, Duterte supporter sila. O halimbawa, ikaw loyalista ka. Loyalista ka. Loyal na loyal ka sa mga Marcos. Alam nga na may pagtanggol mo mga Duterte. Isa lang yan, kung gigit na ka, tatahimik ka na lang. Ganun yun. Pero yung sasabihin, binabayaran yung DDS vloggers, parang wala naman ako napapansin. At saka kung binabayaran yan, di dapat kahit papano, maambo na naman tayo dyan, nakakapagtampo naman. Hindi. Sa akin kahit ako, wala eh. Kasi ako, kung ano ang nasa puso ko, yun lang ang nilalabas ko. Kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nangyayari ngayon, yun ang sinasabi ko at kinokomentuhan ko. Diba? Pinaglalaban ko rin kung ano ang tama. Diba? Kung may mali, punahin natin. Ganun lang tayo eh. Diba? Pero doon sa may bayad-bayad, parang babaliktad ang usapan. Diba? Mga Duterte, itong si VP Inday Sara, itong sila Tatay Digong, ang kokorepot. Diyos ko naman, magbabayad pa si Tatay Digong ng mga vlogger. Grabe naman kayo. Nung presidente nga si Tatay Digong, nung Malacanang, nasa Malacanang siya, tipid sa pagkain. Tapos magbabayad pa ng mga vlogger. O kung nakikita nyo si Mr. Real Talker, na medyo galante ang buhay. Nagalante ang buhay. Oh, may trabaho yan. Oh, nagfa-follow ako dyan sa FB. Followers ako niyan. Di ba? Merong mga diskarte yan. May mga racket yan si Mr. Real Talker. No? Hindi lang yung mga pagbablog ni Mr. Real Talker. Oh, Diyos ko naman. Tapos sasabihin, binabayaran. Oh, ay, siguro yung YouTube. Yung Facebook. Eh, di ba? Nagbabayad, nagpapasweldo. Pero alam nyo, karamihan na nakikita ko sa mga DDS vloggers is talagang kusang loob lang nilang ginagawa yung ano nila. 'Di ba? Yung pagbablog nila, pagtatanggol nila sa mga Duterte. 'Di ba? Walang katumbas na pera. Ay, 'di ba? Yung doon nga kay may umami na binabayaran siya eh. Yung sikat na vlogger, pinagtatanggol si Tambi. Binabayaran daw siya. Pinagmalaki pa. Diyos ko, pati pang snack, wala. Baka naman. Mga Duterte, baka naman. Pang snack lang dyan. Pang maintenance. Oh, Tatay Digong. BP Sara. Baka naman din ako. Magpapasko na, oh. Wala ba tayong pang Noche Buena pack dyan? Sabi daw, nagbabayad daw kayo ng mga vlogger. Yung mga nagtatanggol sa inyo, binabayaran nyo daw. Hindi, wow. BP Sara, bekenemen. Sabi nila yon, BP Sara, ano ba gusto mong gawin natin dyan sa mga yan? Grabe. Lang ng aking kotse, no? Bekenemen, mga Duterte. Diba? Pangbayad lang ng kahit kuryente ng bahay ko. Last month, ang binayaran kong kuryente, 10,000 one month. Wow, sana all, Mr. Rinto. Sana all. Talagang, ang bigat. 10,000 a month. Kaya, Ma'am Nora Casta, pasabi naman ako. Bayaran din kami. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natunghayan din natin ang video na yon na nagmula kay Mr. Real Talker na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.